Parang ang kalat-kalat na ng mga halaman. Ayun o, may mga nabuwal nung bumagyo. Sabi ko sa inyo, grabe o, tingnan nyo. Napakadaming tumubong. Naalala nyo, yung sinaksak natin. Dito lang, pero pinutol-putol lang natin, ano. Ayan o, kita nyo. Ang ginawa ko kasi, tinanggal ko yung mga dahon nila kasi parang nalantas. Hello everyone, this is Sir Misunapi ni Dino Park and Eco Garden and welcome back sa ating YouTube channel. And for today's video, ano ba gagawin natin? After ng bagyo, ngayon lang tumila yung ulan. And gusto ko ngayong mag-update dito ng mga plants natin at saka ng mga landscaping na ginawa natin kasi feeling ko ang lalago na naman nila, no? Pero na-trim ko na to. Pero samahan nyo ako at tingnan natin kung ano nangyari kasi ang bilis lumago ng mga halaman ngayon. Kung ready na kayo mga ka-MDP, tutok lang po. And we're back mga ka-MDP. Ayan, napapansin nyo sa background ko, no? Parang ang dawig-dawig na ng mga halaman dito. Tapos yung mga nalaglag na mga buto before nung duhat, ngayon nagsitubuan na. Napakadami nating mga seedlings ng duhat dito, no? Tingnan natin yan, tara samahan nyo ako, punta natin. Grabe, kailangan na talaga ng maintenance nitong ating garden dito, no? Tingnan nyo, ang kapal na nung kanyang damo, yung kanyang bermuda, no? Tapos parang ang kalat-kalat na ng mga halaman. Ayun o, may mga nabuwal nung bumagyo, pero may mga ugat na siya, oh. Kaya lang, kita nyo, oh. Ayun o, may mga ugat na. Pero ayan, hindi ko alam kung paano gagawin natin ganun, no? Ayan, and ito, itong halaman na to, tingnan natin, ano, laki na rin, no? Tapos dito kapal na, oh, ating mga ganyan. Ito, laki na nito, oh. Yung ating epiprem ng pinatum dragon steel na variegated, ano. Punta pa tayo dun sa gawin. So ito yung sinasabi ko sa inyo, grabe, oh, tingnan nyo, napakadaming tumubong mga duhat, ano. Nung isang linggo, yung mga tumubong ganito, pinagtatanggal na namin dun sa gawing part ngayon. Tapos pinalagay ko sa plastic pad, sa mga plastic, niripat lang namin para tumubo siya. Tapos pinamigay ko, no. Ayun pa, ang dami pa doon, oh, kita nyo. So tapos yung mga ganito natin humaba na, nawala ng korte. Pero yung Eugenia natin, ang ganda ng kulay niya, no. Talagang maano, kaya lang madawig niya talaga. Even ito kasi hindi ko kinakato kasi ito yung kinukuhanan namin ng mga parang maliliit, no, na tubo. So ito nga, oh, grabe, may mga malalaking damo na, oh. Hindi ko na matanggal, ayan, oh. Ito mga, kasi itong area na to before, ano to, sobrang dami ng damo, no. Anyways, tingnan pa natin, lumaki na rin yung ano dito, oh. So yung mga ganitong fern, yan, oh, lumaki na rin. Ang laki ng fern na yan. So natrim ko na rin yung iba nito. And ay, grabe, nabuwal yung ating yucca dito, oh. Bumagyo, hindi na kayanan. So bumal yung yucca natin dyan. Pala iayos natin yan, ano. So ay nagdidilim na naman, hindi ko alam kung uulan, ano. Pero ito rin, nabuwal na rin yung ating mga San Francisco na upload kasi dito tumaas din yung tubig, ano. Parang yung kanyang tubig hanggang dito. So ito probably sa lakas ng ulan, yan, yung tubig niya tumaas, tapos nabuwal na rin yung mga San Francisco na upload siya, oh. Ito yung bumuwal. So ito dapat itayo, no, para gumanda uli. Na-deform yung mga lupa niya. Anyways, tingnan natin. Ang dami. Tapos ito din, may mga seedlings ng papaya, oh. Look. Sino nga gusto sa inyo ng duhat? Yan, oh. Oh, itong mga duhat na to, kita nyo, oh, napakadami. Pag mayroong gusto ng duhat, pamimigay ko sa inyo yan. Kung mayroong gusto ng duhat, ano. Gara ng duhat, may variegated, ayun na.
Pero feeling ko magiging ano dito, green. So ayun yung ating mga tanim. Tapos itong topiary natin dito, lumago na siya pero kailangan siyang i-trim, no? Kailangan din itali yung iba. So yun yung mga na-devastated ng bagyo Karina sa ating garden, ano. Pero sabi ko nga, ang daming laglag ng mga seedlings. So feeling ko dito meron pang iba't ibang mga seedlings yung makikita natin, katulad ng papaya. Tapos itong puno na to, yan, ang daming pinagputulan, no? Tapos maraming buto dyan, maraming tubo-tubo dyan, mga so naghahanap ng mga ano, seedlings. Ang dami pa rin dyan, no? Ito, yan, talisay yan, yung local na talisay. Meron din dyan, no? So dito sa paligid-ligid ang daming mga laglag ng iba't ibang mga halaman. And yan, pwede natin yan ipamigay, no, sa mga naghahanap at gusto. So ito, dami pa. Papakita ko sa inyo siguro yung last time na pinuha naming mga duhat dito, no. Tsaka yung pinagputulan ko kung ano updates dun sa mga pinagputulan natin ng crotons, kasi ito sobrang lalaki na nung crotons dito. Look, yan, no. Kailangan itong fern na ito, yan, pwede siguro tong fern na to ilipat, ano, kasi sobrang laki pala niya. Kapag lumaki, natatakpan niya yung ating ano. So one of these days bigyan ko kayo ng updates dito, kasi bala ko talagang ayusin uli ito, no. So konting trim, kasi tingnan nyo ang lagu-lago na, no. Tapos ayun, no, meron din sa kabilang bahay, grabe, oh, lalaki ng mga ano, giant. So papakita ko muna sa inyo yung mga updates, ano. So ito yung updates dun sa ating mga Pinropagate. Grabe yung mga crotons natin. Ito, oh, yung naalala nyo, yung sinaksak natin dito lang, pero pinutol-putol lang natin, ano. Ayan, oh, kita nyo, meron na siyang ugat. At yan, napaka taas na niya actually. Kaya lang, ang mga nabuhay talaga is yung mga ganito, no. Yung ibang crotons na makukulay, tingnan nyo, hindi siya naging successful. Yung unang-una nating pinutol na mga may iba't ibang kulay, yung mga parang hybrid, no. Pero this one kasi yung mga, ayan, oh, kita nyo, sila yung talagang nabuhay. Siguro itong mga ganito, kasi usually ang mga crotons ginagrap talaga, pero sumubok lang ako ng mga talagang ibinao natin. Pero this one naman hybrid din to, parang LC. Ang nangyari sa kanya is ayan, buhay. Siguro depende lang din siguro kung sino yung talagang tutubuan ng ugat, ano. Anyways, pero makikita mo naman na yung variety na ganito tsaka ito, yan yung matitibay sa pagtusok-tusok, ano, kahit na maliliit lang sila, tutubo sila. Pero this one, oh, meron din pala dito. Ito yung parang airplane na crotons. Nung tinanim natin to, di ba, madadahon sila. Ang ginawa ko kasi, tinanggal ko yung mga dahon nila kasi parang nalanta siya, naluoy. Tapos pinagtatanggal ko na, parang kinalbo ko na nga halos, tapos mga dalawa na lang yung natira, no. Pero ngayon, tingnan nyo, look, tumubo-tubo na sila. Ayan. Kaya lang talaga yung iba. Ito pikara naman, yung ating propagations ng pikara, tumubo. Pero at least doon sa mga tinanim natin, may mga nabuhay, ano. At sabi ko nga, kaysa itapon, ayan, pwede natin yung i-transplant na kapag malaki-laki na, no. Pwede natin yung i-transplant. So meron pa tayong gagawin, yung pagta-transplant ng mga crotons. Ito naman yung mga, yan, seedlings ng mga duhat na yan, nilipat namin dito. Yan yung mga duhat, ano, na mga iba nito na pamigay ko na kasi ang dami talaga, no. So magsasawa kayo dyan pag may gusto ng duhat, yan, kumuha lang dito o mag-message lang sa page namin, ano, para dun, lalo na yung mga bumibili sa atin ng succulents, yan, free na lang yan sa inyo, sabay nyo sa pa-deliver, ano. So yan yung ating
mga naitanim na halaman dito, and meron naman tayong panibagong project, yung pagsasaayos nito sa garden, kasi kailangan talaga meron kang maintenance ng mga nila landscape mo, no, para mapanatili mo yung ganda nila, lalo na ngayong maulan na sobrang bilis nilang kumapal. So yung ating gumamela dito, grabe, no, napakaraming bulaklak, no, tumaas na nga ito, pero ito ang style namin dyan, pinuputol namin. The last time sinagad namin dito hanggang putol, ano. At yan, magandang bilugin yan. Kaya lang, nakakapanghinayang kasi minsan kapag maraming bulaklak. Kita nyo naman, no? Hitik na hitik yan sa bulaklak, no? Oh. So, may times na ito, puro pink na talaga lahat, ano? Sobrang dami ng bulaklak. Pero para mas lumago siya, dapat ikat talaga siya. Yung mga pinagkatan doon, masarap yan, no? Ilubog. Kasi itong, ang ganda talaga nitong gumamela na to, oh. Yung pink ng kulay, lalo na pag nagkatabi-tabi sila dun, oh. Ano, ang ganda ng itsura ng ating gumamela, no. At isa to yung mga gumamela namin na talagang napapadami namin. Si nanay, mahilig siya na magpatubo nito. Ang ginagawa niya, binababad niya muna ng 1 week sa tubig, tapos tsaka namin i-transplant. Ang bilis mag-ugat. Nilalagyan namin minsan ng hydrogen peroxide yan para mabilis mag-tubo, ano. Pero dito ang dami na nakakuha, ang dami na namin nabigyan nito, eh, nitong gumamelang kulay pink na ito. Ang ganda niya, oh, kita niyo. Mataas na nga lang at dapat putulin na kasi aabot na rin sa mga kawad ng kuryente. So ayan mga ka-MD, napanood nyo na po yung ating vlog for today at nakita nyo na yung naging itsura ng ating garden, ano. Pagkatapos ng bagyo, ngayon ko lang sila mahaharap at may mga na-damage na halaman, pero ilan lang yan, no. At mga naiba lang ng forma, madali na yan. Samahan nyo ko sa mga susunod pa nating videos dahil magkakaroon tayo ng garden maintenance. So thank you so much mga ka-MDP sa inyong panonood ngayong araw na ito, at salamat po sa inyong pagtutok sa lahat ng mga videos natin, sa lahat na nagla-like, nag-share at nagko-comments. Sa mga hindi pa po nag-subscribe sa ating YouTube channel, kung bet na bet nyo po ganitong usapan plants and gardening, mag-subscribe na po kayo, no? Huwag nyo pong kalimutan i-hit yung notification bell para laging updated sa aming latest uploads, pati po sa iba't iba nating social media accounts, sa ating TikTok, Instagram, Facebook page. Search lang po Hermes Unaho or Mini Dino Park and Eco Garden, makikita nyo na yan. Salamat na maraming mga ka-MDP, and this is Hermes Unaho nagsasabi sa inyo ng happy planting. Bye bye.